ibibigay din sa, ito po yung sinasabi ko yung, hindi dahil sa obligasyon. So, nandito ka ba para sa obligasyon? Halimbawa, kung tutugtog ka, nandito ka ba dahil obligasyon mo na tumugtog? Ano po yun? Ano ang dapat? Hindi. Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, kaya ano? Amen po ba? Hindi lang dahil sa obligasyon. Kasi kaya mong gawin, tumugtog, kahit walang ka. Yung kumbaga obligasyon lang. Kasi bakit? Talented ka na eh. Marunong ka na eh. Marunong kang kumanta, marunong kang mag-gitara, mag-piano, lahat. Name so, hindi ito obligasyon. Amen po? At bigyan mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Paano mo gagawin ito? Paano mo gagawin ito? Pakinggan po natin yung example natin kay Abraham. Tingnan natin kung may papatay ba rito. Sabi po rito, yan, willingness to serve or obey God. Ang kahandaan ni Abraham na sumunod sa Diyos, kahit pa sa punto ng pag-aalay ng kanyang anak na si Isaac, ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya at pagsunod. Sabi po rito, at sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 22 verse 2, yan po. At sinabi ng Diyos, kunin ang iyong anak na lalaki, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac, na iyong minamahal, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang sinunog na handog sa isa sa mga bundok doon na itulong sa iyo. Grabe, no? Yung utos ni Yahweh o ng Diyos. Kasi po, sinubok ng Diyos si Abraham. Ano yung sinusubok doon? Yung unang-una yung pananampalataya niya at ang pagsunod niya. Kaya isang araw, sinabihan siya ng Diyos, pumunta kayo dun sa lupain ng Moriah, dalhin mo yung anak mo na si kaisa-isa mong anak na si Isaac. At ituturo ko sa iyo kung saan bundok yun. Kung saan kayo pupunta ang bundok. So, ang nangyari po, di kinamagahan, hinanda na si Isaac at yung dalawang alipin. Nakasakay sila sa asno. Tapos may dala silang panggato. Grabe, no? Yung pagsunod ni Abraham, may kasama pang panggato, kompleto. May kasama pang fire, apoy. May kasama pang patalim. Siyempre, mag-aalay ka eh, di ba? Grabe yung pagsunod niya. Grabe yung pananampalataya niya. Walang makakapantay. Yung malapit na sila doon sa bundok na sinasabi, sabi niya sa alipin niya, diyan lang kayo, pati yung aso. Kami ay sasamba doon sa bundok. Ngayon po, iniwan na yung alipin, dalawang alipin, at sila na lang ni Isaac ang nagpunta doon sa bundok na sinasabi ng Diyos. Ang nangyari po, si Isaac ang may dala ng kahoy, panggato. Siya naman yung panaksak at yung pang-apoy. Kung nandun na sila, inihiga na si Isaac doon, iaalay na niya eh. Kasi ganun siya. Sinubok siya ng Diyos eh. Buti nga, hindi ginagawa sa akin ng Diyos eh, di ba? Maliit lang yung hinihingi sa akin ng Diyos. Pero si Abraham, grabe, buhay yung anak niya. Kaya isa-isa mong anak, kung bibigay, kung papatay, di ba? Ikaw ba mismo papatay? So, nung akpang sasaksakin na niya si Isaac, anong nangyari? Biglang sinabi niya, huwag mo patayin yung anak mo. Tapos sabi ng uncle, huwag mo patayin yan. Tapos ang nangyari po nag-provide ang Diyos. Merong naipit yung sungay ng tupa, hindi ako nagkakamali, naipit doon sa may, tanga. Yun yung, kasi sabi ni Isaac, anong iaalay natin? Una the Lord provide. Kasi hindi alam ni Isaac ng una na siya ang iaalay. Yung pala, sinusubukan lang yung faith at yung obedience ni Abraham. Sinusubukan lang pala. Hindi naman tututuhanin mo.
Hindi naman ligo ang Diyos para pagawa yun kay Abraham. Kaya ang nangyari, nag-provide ang Diyos ng iaalay. Kaya yun yung inalay, yung tuba. So kaya doon sa, kung titignan mo doon sa Genesis 22:40, wala dyan, na the Lord provide. Kaya doon yung kinuha yung word Jehovah Jireh. Pero kung titignan mo sa isang book, kung titignan mo, kung re-research mo, Jireh. Kaya sinabi doon sa Genesis 22:40, the Lord provide. Kaya sinasabi, the Lord is the great provider. So, yun po yung example nung sinasabi yung power na willingly to serve God. Grabe, no? Wala pong inuutos sa atin ng Diyos na gano'n. Ang sinabi lang ng Diyos, tumugtog ka! Maglipot ka! Sa pamamagitan ng pagkanta. Ngayon, anong gagawin mo? Yung sinasabi dito sa Deuteronomy na, iibigin mo ang Diyos ng buong lakas mo, ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Ano yung ibig sabihin mo? Give your best to the Lord. Amen po. Hindi yung pumunta ka lang dito kasi obligasyon. Alam niyo, napakahalaga ng music team. Kahit sabihin mo the-drums ko, nagigitara ka lang, napakahalaga. Napaka-importante o mahalaga sa gawain ng Diyos ang worshiping. Tinutulungan nyo yung mga tao na idalahin, itulay sila sa kanila, mapalambot ang kanilang puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, sa pamamagitan ng mga awitin ninyo at ng mga tugtugan nyo. Kaya, very careful sa pagtugtog. Kapag nakikita mo na solemn na ang kanta, pag nagda-drums ka, hinaan mo na ng konti. Hindi ito, hindi ko sinasabi, pinapaalala lang sa inyo. Pag naririnig mo na solemn na, maging sensitive ka na sa Holy Spirit. Bakit? Kasi para lalong maging ang Holy Spirit, anong tawag ko mag-flow. Kaya very sensitive kahit manunugtog ka lang. Hindi ka manunugtog lang. Kasi napakalaki ng iyong posisyon sa Panginoon bilang manunugtog o mga awit. Amen po? Tinutulungan mo ang mga tao para yung sa pagtugtog, sa hindi ko alam kung tamang words doon, yung sa pagpapaawit mo, lumalambot yung mga puso ng mga tao. Amen po? Sa mga manunugtog. Kaya, ano yung dapat mong ibigay na best sa Lord? Na buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo. Yun lang, give your best to the Lord. Best of your best. Amen? Kahit po sa atin, kahit anuman ang posisyon ninyo, ikip na ninyo yung best nyo. Huwag yung kasi obligasyon, ako ang presidente ng Pilipinas. Yun naman, kasi ako yung treasurer ng Pilipinas, ng SPBT, hindi po yun sa posisyon. Amen po ba? Naiintindihan niyo po yung nais ng Panginoon ibabatid sa inyo. Hindi ito yung kailangan mong mag-alay ka ng i-alay mo yung anak mo dito sa church o kumuha ka ng hayop para i-alay mo dito. Hindi na yun ang pinapagawa sa atin. Yung puso mo lang. Puso! Napaka-importante nun kasi sabi ng buong puso. Grabe, pati sinama mo yung kaluluwa, sinama mo pa yung lakas, grabe na. Diba? Kasama, grabe na yun. Pero kung puso lang, okay na sapat na. Amen po, lalo na pati mga buong lakas mo, binigay mo sa Diyos. Nakuha niyo po yung ibig sabihin, no? Kaya, maging sensitive tayo at sa pag-aaway ka at sa pag-tugtog. Maging sensitive po tayo. Ano ninyo, yung Holy Spirit. Masisense mo yun. Masisense mo ang Holy Spirit. Kapag alam ninyo na yung daloy niya ng Holy Spirit is smooth, mag-smooth ka rin. Amen po? Amen. Smooth din. Amen po. So sa pagsubok na ito, pinakita ni Abraham ang kanyang buong tiwala at pagsunod sa Diyos. Amen po?
Kahit na ito ay nangangahulugan ng pag-alay ng kanyang pinakamamahal na anak, subalit ipinakita din ito ang awa at pagkakaloob ng Diyos. Amen? So sa huli, hindi hinayaan ng Diyos na magpatuloy si Abraham sa pag-alay kay Isaac. So sa halip, nagbigay siya ng isang tupa bilang kapalit na handog. Ang pangyayari nito ay isang paunang larawan ng hain ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, bilang katubusan para sa sangkatauhan. Ito ay nagbibigay diin sa mga temang pananampalataya, pagsunod, sakripisyo, at pagtubos. Yun po yung ibig sabihin. Pauna lang yun, yung pag-aalay na yun. Kumbaga, yung pala, ang ibig sabihin, meron masunod yun. Ang Panginoon Jesus. So, ang mga aksyon ni Abraham ay nagpapakita ng kahandaang willingness maglingkod sa Diyos. Yun ang bigay sa lahat. Yung willingness niya na buhay ng kanyang anak ay kaya niyang ibigay. Tayo, puso lang. Puso lang ang hinihingi sa atin ng Diyos. Yun lang. Pwede ba natin paibigay sa Panginoon? Puso lang naman eh. Hindi naman uupitin ng Diyos yung puso mo at susugatan eh. Hindi po nakukuha nyo. Puso lang hinihingi ng Diyos sa'yo. Ibigay mo na. Amen po? Amen. Puso lang. So, pangalawa po, the example of Jesus. Ayan. Ang halimbawa ni Jesus, si Yesu Cristo ang pinakamataas. Yun nga sinasabi. Na halimbawa ng buong pusong paglilingkod sa Panginoon. Sinabi niya sa Marcos 10:45 po, sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Amen? Connected po ito doon kay Abraham. Yun sa pag-aalay. Pero siya yung pinakamataas na halimbawa. So ang kanyang buhay sa lupa ay isang pagpapakita ng paglilingkod sa iba ng walang pag-iipon. Sa huli ay inialay ang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Si Jesus na tinutukoy bilang anak ng tao ay nagpakita ng sentro ng kanyang ministeryo kung siya ay nandito pa sa lupa. At ang huling layunin ng kanyang pagdating, di tulad ng mga hari at leader sa mundo na nagnanais paglingkuran. So, ang Diyos, hindi lang buhay ang kanyang binigay. Kahit po sa teaching, healing, hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, grabe yung binigay niya po. Alam naman natin yung istorya, kung paano siya nakako sa krus. So, hindi ko na po isa-isa-invite sa inyo, dahil lahaba po. Pero ang Panginoong Jesus, ang pinaka mataas na halimbawa sa buong puso paglilingkod sa Panginoon. Amen po? Kahit siya ay Diyos anak na, pwede siya kumayaw, pero sinunod pa rin niya ang Diyos Ama. So, sabi po rito, fruits of power of willingly to serve God. Ito po, yung mga bunga ng kapangyarihan ng kusang paglilingkod sa Diyos. Marami po yan, ha? Pero ilan lang ito sa aking babanggitin. A blessing of service. Yan po. Mga pagpapala ng paglilingkod, ang buong pusong paglilingkod sa Panginoon ay nagdudulot ng mga pagpapala, kapwa spiritual at temporal o mga temporary. Yun, may mga pagpapala, blessing of service. Di po ba sa paglilingkod natin sa Panginoon? Alam niyo po, noon, mahirap lang ang tayo, di ba? Nung wala pa tayo sa Diyos. Yung siguro, may mga nakaranas na nagsusulog lang. Yung sulo, yung gasera, ang ilaw, may mga ganyan po, naranasan mo. Yung, ano pa po ito? Bahay na lang ito. May mga member na gasera ang ginagamit. Pero unti-unti, nakikita natin yung pagpapala, yung blessing of service. Hindi nyo napansin? Most of children ninyo nakapag-graduate na ng college, di ba? May gaya na lang kay Sister Anita. Nakagraduate na yung 3 anak niya. Ngayon, kumbaga, makikita mo, wala na silang problema. Bahala na yung mga anak nila sa financial. Hindi ba pala blessing of service yan sa paglilingkod nila rin sa Panginoon? Isa yan. So, hindi lang spiritual. Kahit sa physical. Di ba?
Pinagaling ka ng Diyos? O, sino hindi rito pinagaling ng Panginoon? Ako, pinagaling ako ng Panginoon. Hindi ko na sasabihin pa kung ano yun. O, spiritual, physical, financial. Amen po? Huwag niyo sabihin, wala yung financial. Ang financial, dahil kung sino man sa inyo nagtatrabaho, kung ikaw ay manghina ngayon, paano ka makakatrabaho bukas kung mahina ang katawan mo? Di ba? Physical yun. Na-blessing. Di ba? Kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay walang lakas, paano ka makakapasok sa school? Sige. Di ba blessing yun? Sa ginagawa mo sa Panginoon, blessing of service mo sa Diyos. So marami po. Spiritual, physical, financial. Dami, no? Maraming pinibigay ang Diyos. So, sabi rito sa Mateo chapter 6, verse 33, datapot hanapin mo na ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kapiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragan sa inyo. Ito po yung blessing. Kapag ang ating mga prioridad o priority ay naaayon sa kalooban ng Diyos, tinitiyak niya ang kanyang pagkakaloob at pag-aalaga, nakakasiguro tayo. So, ang talatang ito ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pagtutuon sa mga bagay na espiritual at paglalagay sa Diyos sa sentro ng ating buhay. So, sa paggawa nito, tinitiyak ng Panginoon na ang ating mga pangangailangan ay Kanyang ibibigay. Ito ay isang paalala sa atin na sa kabila ng ating mga pag-aalala at pangangailangan, ang pinakamahalaga ay ang ating relasyon sa Diyos at ang paglago sa espiritual na buhay. Kasunod na lang yan, yung blessing na yan. Sabi niya, unahin mo nga, unang Panginoon. Kasunod na lang yung mga blessing na, nakahabulin ka ng blessing. Amen po? Nakahabulin ka ng blessing. So, letter B po, the joy of serving. Ayan po, the joy of serving, ang kagalakan ng paglilingkod. Nehemias 8:10 po. Nehemias 8:10. Sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malumbay, sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ay inyong kalakasan. Amen po. So, ang buong pusong paglilingkod sa Panginoon ay nagtutulot ng kagalakan. Di po ba masaya tayo pag naglilingkod tayo sa Diyos? Amen po. Masaya tayo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo. Kasi, sabi rito, hindi ibinibigay ng mundo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo, kundi isang malalim at nanatiling kagalakan na nagpapalakas at nagtataguyod sa atin sa bawat sitwasyon. Subukan mo sa labas, yung buhay mo dati. Kung ikaw yung manginginom, anong napapala mo? Sakit ng ulo, di ba? Butas pa buksa mo. Di po ba? Pero the joy of serving of God, yung kagalakan ay hindi mo matatapatan ng pera. Amen po? The joy of serving. Amen po. So, letter C po, rewards of faithfulness. Ayan. Ang talinghaga tungkol sa mga gantimpala ng katapatan. Yan po. Pinipiyak ng Biblia na ang tapat na paglilingkod ay hindi pwedeng hindi napapansin ng Diyos. Ito po yung sinasabi na sa Mateo 25:21. Yan. Rewards of faithfulness, mga gantimpala para sa katapatan. Yung Mateo po, chapter 25, verse 21. Ayan, sinasabi sa kanya ng kanyang Panginoon, magaling, mabuting alipin at tapat. Ikaw ay naging tapat sa kaunti, pamamalain kita sa marami. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Okay po, yung istorya po nito, yung kalingaga tungkol sa mga alipin, pinagkatiwalaan ng salapi. Yun po yung sinasabi nito. Sa Bible po, ang paghahari ng Diyos ay matutulad nito. May isang bagong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin. At pinagkatiwala sa kanya ang kanyang ari-arian. Ang nangyari po, yung isa, binigyan niya ng 5,000 pesos. Yung isa, binigyan niya ng 2,000 pesos. Yung isa, binigyan niya ng 1,000 pesos. Yung binigyan niya ng 5,000 pesos, anong nangyari doon? Pinakalakal niya, dumoble. Anong nangyari po dun sa 1,000 pesos? Dumoble din. Anong nangyari dun sa 1,000 pesos? Nag-dig siya. Nag-dig siya dun sa lupa. Nag-bungkal. Tinakot niya doon. Ganun yung ginawa niya. Ganun ginawa niya.
Binaon niya sa lupa. Oh. Ano pong nangyari? Anong sa akin nung tagal dumating ng nung naglakbay. Oh, pagbalik niya, ano na nangyari? Reporting. Rewards of faithfulness po yan. Mangyayari din sa akin yan pagdating sa langit. Anong reporting? Anong ginawa mo sa lupa? Anong ginawa mo? Di ba ganon? Kasi binigyan niya ayon sa kakayahan. According to their ability. Yung bawat isa, di ba? Alam niya na mapagkakatiwalaan ka sa 5,000. Alam niya na ikaw ay sa 2,000. Alam niya ikaw ay sa 1,000. Kaya according to their ability, pinagkatiwala niya yun. So, ano nangyari? Panginoon, ito na po, tumumple. O yung isa naman, na 2,000. Panginoon, ito na po, 2,000. O yung isa, 1,000 pa rin. Sabi, kung tinago mo sa bangko, may tubo pa yun, di ba? Pero hindi niya tinago. Tinago na doon sa ilalim ng lupa. Kaya, yan po yung sinasabi dito. Yan yung sinasabi rito na sabi niya dun sa unang alipin, ay unang alipin ng 5,000. Sinasabi sa kanya ng Panginoon, magaling! Tsaka dun sa 2,000 na. Magaling, mabuting alipin na tapat. Ikaw ay naging tapat sa kaunti. Papamanain kita sa marami. Pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon o makihati ka sa kagalakan ng Panginoon. Grabe, no? Grabe, yung nasasabi rito, yung mga gantimpala ng katapatan, tinitiyak ng Biblia na ang tapat na paglilingkod, yung ginagawa ninyong paglilingkod, ay hindi pwede hindi napapansin ng Diyos. Napapansin kayo ng Diyos, tayo. Kaya niya sinasabi yun. O magaling, mabuting alipin. Kaya niya sinasabi yun. So nangako ang Diyos ng walang hanggang mga gantimpala para sa mga naglilingkod sa Kanya ng tapat sa lupa. Isipin mo may rewards tayo pagdating sa heaven. Kung dito nga lang sa lupa, may mga rewards na tayo. Di how much more sa heaven. So, kaya, sabi po rito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananaganan. Ngunit ang wala ay nakakaunti na sa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ng aliping, walang kapuluhan. Doon itatangis siya at nagangalik ang kanyang mga ngipin. Grabe po, no? Kaya ingatan natin yung mga talent, yung mga gifts na binigay sa atin ng Diyos. Palaguin natin. Kaya yung puso natin, ito yung napaka-importante na lumabog sa atin. Na kahit anong ginagawa natin, anong posisyon mo sa simbahan na ito, sa church na ito ng Diyos, yung puso, ang napaka-importante. Kahit anong ginagawa mo, kahit prayer warriors, nagpe-pray, yan gawin mo puso sa puso yan. Kasi lahat yan ay reward of faithfulness. Yan yung po sinasabi. Merong rewards yan. So, sabi yung gano'n, sa kabuuan, ang talinghaga ng mga talento ay isang paalaala. Ang lahat ng ating mayroon ay galing sa Diyos. Lahat, kung anong meron tayo, galing po yan sa Diyos. Lakas, spiritual, pinansyal, lahat yan. Kung anong meron tayo, name it, galing lahat yan sa Diyos. At may layunin gamitin ito sa paraang nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya at nag-aambag sa ikabubuti. Okay. Conclusion na po tayo. Willingly serving the Lord requires a heart transformed by the Holy Spirit. Naintindihan niyo? Ako ang ibig sabihin. Ayan, yan, Tagalog. Ang buong puso paglilingkod sa Panginoon. Kita niyo, ang ganda ng mata kanina. Puso ko yung sinisiyasa. Buhay ko yung alam. Napakaganda ng kanta na yan. Kung yan lang iniintindi natin, yung kanta na yan, hinahan lang natin. Yung puso mo mababasag sa presensya ng Diyos. Kaya, kapag tayo ay kumahawit at sa mga manunugtog, damhin mo yung presensya ng Diyos. Kapag ikaw kumutugtog, huwag dahil sa obligasyon lang.
So ang buong pusong paglilingkod sa Panginoon ay nangangailangan ng puso na binago ng banal na Espiritu. Nakita niyo po yun? Napaka-ano yan, ha? Isang buhay na isinuko sa gabay ng salita ng Diyos at isang matatag na tiwala sa banal na layunin para sa ating mga buhay. Sa paglilingkod na ito natin, natatagpuan ang ating tunay na tawag at pinakamalalim na katuparan habang ating pinapakita ang pag-ibig ni Kristo sa mundo. To God be all the glory.